Oh, January pa rin. Or papunta na tayo sa February. Siguro paglabas na ito, gano'n. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Betnabus, dito sa Unbearable Channel. Welcome, welcome. At salamat sa lahat ng mga nakatutok pa rin. At saka sa mga, alam niyo, malapit February ha, birthday month ko ha, alam niyo na. Charot! So anyway, this time naman, talakayin natin ang nangyari nung pinag-usapan din ito nung mid-part ng January, yung si Kim at saka si yung Kim Pao. Kasi nga, ano tawag dito? Supposedly, yung Playdate, yung movie nila na may parang love, may disappear something, nakalimutan ko yung title. Ang haba kasi, basta may disappear, may love. May love, may disappear. And supposedly yung Star Cinema na nag-produce nito binigyan ng Playdate na February 12, which is my birthday. Oh, di ba? Birthday ko Wednesday, February 12. Yun dapat yung Playdate ng movie nila. My Love Will Make You Disappear. You correct? That's the full title of the Kim Pao movie na kasi nga napaka-successful na naging tandem nila sa kanilang mga series. Magkasunod na series na ginawa from Lin Lang hanggang doon sa may Secretary Kim, tama ba ako? Tama, yes. And syempre ang ganda ang ganda ngayon ng reception sa kanila. Talaga naman pinaglalaban sila ng laksa-laksa nila mga fans, ng kanilang mga supporters, pati nga sa abroad actually dito sa Marites University, dito sa Unbearable Channel. Yes, Marites University, doon sa isang podcast at vlog na kasama ako. Dito nga po sa Unbearable Channel, ang dami rin mga fans. Minsan nga ginagawa pang battleground to kasi 'di ba? Pag nagbibigay ako ng mga update sa ibang particular kay Janine Gutierrez, halimbawa, talagang nag-aaway-away na sabi ko, wag niyo naman gawing yung aking podcast. Kasi ako, nagbabalita, nagsishare ng information report, and sabi ko nga dun sa nakaraang episode ko nung December, yung bago-bago, basta yung first week ng December, na tuwan-tuwa sila Cam, yung older sister ni Kim, kasi nagkita kami dahil ako nga talaga kiniklaim ko ako ang nag-nominate kay Kim Chiu para gawaran siya ng Actress of the Year Award mula doon sa La Visual Corporation na nagbigay nga ng mga parangal sa mga achievers ng showbiz and sports at lifestyle. So, ako yung nag-nominate, kasama rin ako doon sa special committee na nag-decide at nabigyan nga alongside with Vong Navarro, si Quiz Jung, tapos yung tandem ni MC Atlasi, sina Miles Ocampo, Main Mendoza, Marian Rivera, at marami pang iba. So nakakatuwa dahil sabi sa akin nung kapatid ni Kim na si Lakam nga, sabi ni Cam is hayaan mo na yung mga bashers mo kasi ganyan talaga sila, chuchu-chuchu. Basta alam naman namin, sa puso at isip namin, alam naman namin na mahal mo naman si Kim. Saka oo naman, saka hindi ko naman talaga, tinitira si Kim, hindi ko naman talaga siya, alam mo yun, siniranan ko. Kasi yung programa, yung production, kasi nga, yung napanood ko yun sa isang platform, sa isang app, ano nga ba yun, nung panood ko yun lang, talagang nabwisit ako kasi, hindi talaga maganda yung storytelling kasi ang dami na ngang kinatay-katay. So, pinalabas na lang ng mga ibang siguro gusto akong tirahin, gusto akong palabasing kontrabida, chuchu-chuchu, na akala nila, tinitira ko ng personal si Kim, which is wrong. Sabi ko pa nga, si Kim, nung magkasama pa kami sa Faces and Curves, isa yan sa mga consistent na laging nagbibigay ng pahabs. Nagpapahabs siya dati kay Miyong, yung anak ko po. 'Di ba, na nagbibigay talaga ng regalo lahat. So sa kay Kim alam ko wala yun until yung nagkita na nga kami nung awarding namin nung last November, and napag-usapan namin at na-vlog ko na ito nung December. So ito na nga, going back to the issue, medyo napag-usapan ito kasi talagang ang reaksyon ng mga Kim Pao fans all over ay talagang nakarating sa Star Cinema, and marami pa nga nag-question sa Star Cinema kasi bakit mas nauna pa daw na magkaroon ng ng announcement, poster announcement ang mga SM Cinemas na na-move na nga yung pelikula nila habang hindi pa alam ni Kim. So, well, napag-usapan, nagkaroon ng meeting, may mga issue pa ng mga unfollow, but hindi naman naklaro lahat yon hanggang si Kim na nga mismo ang nag-anunsyo na habang tinatapos nila, kasi hindi pa tapos yung movie Ewan ko lang na paglabas itong vlog na to, kasi today is January 21 pa rin po,
kung paglabas nito ay nasa pre-production na sila dahil nga nabigyan na sila ang playdate at papagagandahin at ang playdate nila ay naiurong na ng March 25. Yun. Yes. So from February 12, which is my birthday again, charot, ay na-move na po ito at ang playdate na nga ng March 25 for the very, very marketing-wise reason na ang Star Cinema po or ang Star Cinema Production ay nagkaroon ng collaboration with some of the biggest distributors ng mga movies or projects dito sa Asia. And eventually, sa labas ng Philippines, kagaya po nung ginawa nila sa Hello Love Again, talaga nagkaroon ng halos ng global showing na may mga Filipino communities. So yun ang tinatarget ngayon ng Star Cinema, being, sabihin na po natin, the number one movie outfit movie outfit sa bansa ngayon na may mga tie-up na nga, may mga collab at may mga ka-tie-up na nga po sila, mga production outfits din sa ibang parts ng Asia Pacific region, plus yung mga US territories at mga iba pang mga territories sa Europe, kagaya sa Spain, tsaka saan pa ba yung nabalitaan natin bukod dito sa Asia Pacific, pati sa siyempre Southeast Asia kasama, yung Dubai, mga Middle East na ganyan, na kung saan maraming mga Pilipino na tinatarget po niya na ma-offer, especially na ang dami rin mga fans talaga ng Kim Pao na mga OFW at mga kaibigan at kapamilya, kapuso, kapatid natin na doon na nagsettle at gustong mapanood ng pelikulang ito. Kaya medyo mahaba yung window ng promotion, marketing and promotion na gagawin dito sa My Love Will Make You Disappear. Hindi sila magdi-disappear kailan, masabi naman ni Kim. So, on that note, sinabayan pa rin ito ng mga usapin na hindi porque may movie lumalabas na may mga pakulunan naman na sila na ganyan, dahil totoo naman talaga na sila na. Yes, kasi sa mga previous nga nating sinabi naman, kahit doon sa Maritas University pa nagbabalita kami about Kim Pao, talagang may mga ebidensya ng hindi mo matatawaran na nagpapatunay na something is going on between the two of them na mas malalim na, more than friendship kumbaga. Kaya let's all be happy kasi talaga namang nakakakilig din na panoorin ng kanilang tandem, and especially kung napapansin nyo kay Kim sa It's Showtime kung gaano din siya tinutukso ng mga kasamahan niya, paano siyang laging, alam mo yon, parang hinuhuli, ganyan-ganyan, at hindi minsan nakakalusot, at talagang makukonfirm natin na talagang maganda ang relasyon nila ngayon ni Paolo Avellino, na talaga namang alam rin natin lahat at nakikita natin sa mga post nila sa kanilang mga Sockmed accounts, sa kanilang mga dahil si Paolo talaga ever since hindi naman talaga nagchichika yan ng mga ganyan, pero sa mga kinikilos niya ngayon, malinaw na po talaga na hindi lang pampelikula o pang TV ang ugnayan nila, kundi more than that, kasi labas na, personal na. And nung tinatanong ko nga yung older sister, yung pong ate po ni Kim, hopefully ngayon is very well na si Cam, dahil during that time, siyang nag-represent kay Kim para tanggapin yung award na binigay namin siyang nag-represent kay Kim para tanggapin yung award na galing lang siya sa ospital. Kaya ganun ako, sabi ko, wow, nakakasaludo naman yung ganung suporta sa kapatid. So hopefully you're feeling and doing welcome. And nung tinanong ko nga siya about that Kim and Pao issue, basta sinabi niya, kung saan masaya ang kapatid ko, masaya rin ako. O, diba? Kaya tayong mga ka-Team Unbettable dito sa Unbettable Channel, kung saan po masaya, doon po tayo. And yes, wag natin kaliligtaan po sa mga Kim Pao fans dyan, mga supporters, na-move na po ng March 26 yung playdate, magpapunta na ng Holy Week yan, diba? Tama ba ako? O basta, from February 12, ang Star Cinema, dahil nga po ito hindi lang sa Philippines ipapalabas, maging, sabi ko nga kanina, Asia Pacific region, and sa Middle East, at sa iba pang parte ng Europe. O, diba? Mas bongga kasi, marketing-wise, siyempre gusto rin naman kumita ng ano, at sabihin natin, talagang kinakapitalan ito ng production outfit, ng film outfit, para naman kumita talaga, kagaya ng nangyari doon sa collaboration ng GMA Pictures at saka ng Star Cinema, na number 1 ngayon ang Hello Love Again, being ano daw tawag doon, yung top grosser, na umaabot na ng 1 point something billion at ongoing, patuloy pa rin lumalakas yan. So let's support
ng mga ganyang klaseng pelikula kasi for sure mag-i-enjoy po kayo. Ako po ang inyong unbearable, Ambet Nabus, nagpapasalamat po sa inyong lahat. Thank you. Positive vibes lang.